Alfonso L. Rosas. Sinalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day in 2014 at the Madunis. I ask Father of all forgiveness na kasalanan mo nahimo sa mga luwag-daw na kinabuhi. Amahan, bless our Pope Francisco, Pope Emeritus 2016, mga Papal Ambassadors, Church Magisterium, mga Cardinals, Cardinal Tagli, Cardinal Kipido, Cardinal Vidal, Cardinal Rosales, Emeritus, mga Arsobispo, Bishop Palmar, Bishop Dor, Bishop Villegas, mga Kabispuan, Bishop Cortez, Bishop Pedroso, and Bishop Noel of Bohol, mga kaparian, deacons, kabadian, seminarians, lay evangelizers. Father, bless our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind of this media ministry. Father, I pray for our President Kilo, Vice President Binay, Cabinet members, senators, congressmen, provincial officials, municipal town officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court. Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke cancer that occurs behind of our bloodlines, infirmities, problem, pains, troubles, hatred, and anxieties, to come to the foot of the cross of our Jesus Christ. A spirit of ignorance, I rebuke you, get out. As I pray, alang sa tanang sakit sa ospital, mga panimalay, sakit sa adosibalo, sakit sa utok, mata kadrandag na kumadridium, sakit sa dalunggan, ilong, baba, liog, sakit sa guwita na angitis, tonsillitis, sakit sa kasing-kasing, heart failure, sakit sa bagas, atay sa apno sa kidney, sakit sa rayuma, refractive defect, cells, breast cancer, tumor almoranas, insomnia, anemia, sakit sa intestine, talang sakit ilo sa lawas, kalakasing-kasing na una, gawak may kibaw, I rebuke ka to come to the foot of the cross. With the Holy Spirit come fill His place, your power, wisdom, conversion, and healing. Santa Maria sa Rosipa, de Pio, San Vicente, Pérez, San Roque, Iksikil, sa Beseng Camino, Sopilo, Pramupulto, si Patrick Piton, Ul Anthony, San Carlos Borromeo, San Thomas, de Aquinas, San Agustin, Ubay sa Miguel, sa Gamsa, Rafael, Silte, Brakin, Jodin, mga Arkangelis, Guardian Angels, please pray for us, be with us, as we honor and praise our God. In Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, kinudlo sumala ni sa Juan Kapitulo 3, 1 nga tugutso. Si Nicodemo nakikita kang Isus. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo, kaya na Nicodemo. Kausa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni anak niadto siya kang Isus ug mingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka matutudlo nga pinadala sa Dios. Wala makahimo sa mga milagro nga imong ipamuhat, gawas ko ng Diyos, maguban kaniya. Sa Jesus mitubag, sultian ko ikaw, wala makakita sa ngarian sa Diyos, gawas kon siya, matao pag-usap. Kung saan man pagkatao pag-usap sa sakatao, igulang na. Nangutana si Nicodemo, dili niya mahimo ang pagsunod sa tiyan siyang inahan, aron magpakatao pag-usap sa Jesus mitubag. Sultian ko ikaw, walay makasunod sa ngarian sa Diyos. Gawas, kung matao sa pinaagi sa tubig ug espiritu, ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayon kay pulong ako, nag-ingon kanimo, kag kinahanglan magpakatao kamo pag-usap. Ang hangin mo uros, bisan asa kinipuot mo padulong, madungog mo ang pag-uros ni ini. Apan wala ka may balo diin kinigikan o asa kinipadulong iusap ni ini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Today we are remembering St. Peter Channel, usa ka pari ug martir kadtong 841, 8th century, usa ka missionary sa Pacific Island. Then he was murdered, destroyed cult of evil spirits. Sa makita nga ipatay siya tungod siyang pagwali sa kapari. Another Saint Louis, Mary de Montfort, usa ka pari datong 16th century, ordained, devoted to Blessed Virgin Mary, founder of Company of Mary Religious Institute of Women, then devoted to the poor, only
si St. Louis Mary de Montfort ay gugmaos mga birhen ug sa mga pobre. Ang usapon si St. Peter Chanel Martyr. So kung natong tanawon kining duha, parehang adunay legasiyang ibilin. Kini usa nagpakamatay sa pagtuo, ikaw ka are you willing to die for the glory of God? Or we are afraid to die? In fact, according to Matthew 10:28, ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa espiritu. Hinuon kadlok ang Diyos ka makapatay, both lawas ug kalang. O kini sa may gugmaon sa mga birhen, ako ay very what they call great lover to our Blessed Virgin Mary. In fact, I'm always including Mary in my preaching. Kadako siya ikatabang alang sa atong kaluwasan. O kini pagigugmas mga kabus, we are trying to imitate the examples of St. Mary de Montfort. Sanglit, we are doing it monthly in our outreach and feeding program. Si Peter Chanel, si Louis Mary Montfort, ihampumi, kasama ninyo, magkabaton mi, bukid na iya, sa pagigugmaos, Ginoo, magpakamatay sa pagtuo, pagigugmas mga birhen, ug sa mga kabus. In Jesus' name. Amen. Our gospel is talking about ni Nicodemo na nakikita kang Isus. By the way, I would like to express my heartfelt gratitude sa tanang mga nag-text, nagtawag, nagpaabot sa ilang compliments, sa ilang pagsuporta nining atong programa sa Kangilan in courtesy of Tainulong Linchua, Anadayan Linchua. Thank you so much for always with me in spirit. Labi na sa mga benefactors, supporters, donors, nga mawala akong mga financiers na nagsuporta ni ining maong ministeryo. Now, ato makita nga kini si Nicodemo was one of the members of the Pharisee. Grupo nis mga Hudiyo nga stricto kayo balaod ni Moises sa balaod sa mga patriarka. Usa ni siya ka Phariseo kini si Nicodemo. But you know what? In our gospel, inis Nicodemo, natandog sa sige niyang pamati sa mga pagtulunan ug wali sa atong Ginoo. Nabrinuwas ang iyang gitawag nato og human mind into a divine mind. Ang iyang tawhanon nga pangunahuna ngadto sa langitong pangunahuna. Mao man ang atong makita ining nahitabo sa usa ka Pariseo. Nausog ang iyang una-una. O gitawag sa Greek word of metanoia, change of mind. Gikan sa pagka-istrikto kaayos balaod sa mga patriarka, balaod ni Moises, daon sa pag-unsa kay Nicodemo. Ituo na manuon kalugayan sa panudlo sa mga pagtulunan nga gisangyaw sa atong Ginoong Hesukristo. There are many times of our lives na nagtuot ang sakto ta apan sayop diyan. Nagantag mga nauna na kalibutanon apan sa diha nga ang langit nung kaalam nibitlisyo sa inyong alipatakan na usok ang kimplada sa inyong mga alimpatakan. Mao na ingon nga kung ang lampara nga nagsika sa bawan gani o usa ka dako na sikas bumbilya maanaw ang sikas lampara kay ang dako nga kahayag maoy mo patikbabaw. Punta ng suga sa yuta magsiga apan sa diha ang dakong hayag sa adlaw mobitlisyo na tanang suga di na ikita. Mausap kini ang tabo ni ining tawanong kay balo na diha sa utog ni Nicodemo. Mao niya nagharing siya kasi ng patakan sa taas kaayo nga kapanahunan. Apan sa diha nga si Kristo iyang nabatian, sa diha si Kristo nga panudlog ngadto kaniya na usap ang iyang una-una. Nahimo kining langit nun nga panguna-una. May question to all of you at this very moment. Unsa maning matang sa atong mga alipatakan? Kalibutanon nga panguna-una pag nagpusunapi or else ang atong una-una na ang itawag nato og divine wisdom nga mao ang mga pagtulunas Ginoo. My mission for today's episode is to inject your minds with regards to the wisdom of God. Ngano, kay kining kalibutanong panguna-una, kalibutanon nga kaalam, kalibutanon nga kahibalo,
sa pagpanudya. Kundi kining naas pala ang kasulatan. In fact, Bible means basic instructions before leaving earth. Nga diin, kining Biblia, kung ato ni ma-absorb sa atong alipatakan, mauni ang maghatag na tugiya padulong sa kaluwasan. It was happening to Nicodemo. That's why when Nicodemo was what we call convinced of the preachings and teachings of our Lord Jesus Christ, one night, take note of the word evening, night, si Nicodemo, miadto ni Kristo, gabi. Ngano, the truth na ba, tungod kay si Nicodemo, nahadlok na makita sa kaubang mga Palestiyo, nahadlok sa makita sa kaubang mga Udiyo, sa iyang pagpakikita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Because of his fear, worries, anxieties, that's the ground and reason of Nicodemo, ngano, nga gabi siya miadto ni Kristo. Because of fear. He was driven of what he called fear. He was anchored of fear. It was also the same to Jose of Arimathea. In John chapter 19, verse 38, si Jose nga taga-Arimathea, mihangyog ang Pilato, nagkuha niya ang lawas ni Jesus. Who is Jose Arimathea? Usa ka sumusunod ni Jesus apan sa tapo lamang kay nahadlok man siya sa magkadagkuan sa mga Udiyo. So ato makita nga kini ay si Jose Arimathea ug si Nicodemo, mga nagtuo ni Kristo apan ato makita nga nagtago diha sa gitawag nato og kadlo. Nagtago diha sa gitawag nato og kahitngit. Nagtakuban. Why? Because they were afraid of the people around them, like the two Pharisees of Nicodemo. Si Jose Arimathea nahadlok sa mga nagbuas mga Udiyo. That's why sa ilang pagtuo, dili sila explicit, dili sila bukan, dili sila open sa ilang pagtuo, tungod sa ilang kahadlok. Mautong natagaw-tagaw kining duha, si Nicodemo o kini si Jose Arimathea. You know what? Matod pa sa Revelation chapter 21 verse 8. Walay dalawan, manangin. Sa ato pa, kini din pagkatalawan, kontra ni Ginoo. In fact, you will not become a martyr if you are coward. Dili ka may mo martyr kung talawan ka. In fact, ang kinayas Ginoo, dili talawan ang Diyos. Iso. In fact, daghan kayo mga martyrs na naghahanap silang kinabuhi tungod sa ilang kaiso, sa ilang patalagat sa Ginoo o alam sa daghang mga kalan. Apan ato makita ang kinis ni Nicodemo o kinis ni Jose o Arimathea, mga talawan. Nganong talawan? Tungod kay si Nicodemo, nakikita ni Kristo gabiing dako. Si Jose o Arimathea, nisunod ni Kristo pero sa hilong o tago-tago. Kabalong mo daghang mga taos palibot nga ingani ang gibuhat. Tungod sa pagkatalawan, in fact, I saw in Spain, yatong Holy Week, about the life of what he called Father Miguel Agustin. He was martyred in Mexico. Tungod kay gidid-an sila sa pag-misa, gidid-an sila sa pag-exercise sa gitawag o sakramento dito sa Mexico. Then the government of Mexico ordered na iban ang tanang mga pari, pero ini si Miguel Agustin, wag mahadlok. In fact, at the end of his life, he was put into a firing squad. He was killed. He was murdered at Pope John Paul II, soon to be canonized this coming, what they call April to the 7th, kagahapon, diba, Dong Chito, kagahapon, April 27, ato magkita nga diin, mideklara nga usa ka piyato, ini, si Miguel Agustin. Ngano, tungod kay wa mahadlok sa iyang pagtuo, sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Like sa Lorenzo Ruiz, ay in Manila, he was killed because of his, what he called, great faith to God. Nadiinan siya sa mga Apolis, uwi antika, ilimod lang naikilo. Mingon si San Lorenzo Ruiz, bisang pagtagaan ko sa kalibong kinabuhi, panabihon ko ang kamatayon kaysa akong ilimod nga doon Diyos. Even to San Pedro Calungsod, ang ato igsoong Bisaya nga santo. Pagpulang ikanunais, ato makita nga diin nagpakamatay tungod sa iyang kaiso, tungod sa iyang pagtuo.
We are born this year of the living, to become hero, to become brave, to become sad, to become holy. Wala tao ka ang magkinalawan. Supposedly, dili tamanungdog ni Nicodemo o ni Jose o Arimatea nga kining duha mga talawan. Ikaw, my dear brothers and sisters, dili pa mo talawan sa inyong paruganan, sa inyong pagtuo. Dili pa mo talawan sa pagbaludlog sa Ebanghelyo. In fact, kining katalawan o kining kaulaw, tunay na gitawag nato o common denominator. In fact, in Matthew chapter 10, verse 31, listen carefully, kung sa gingon ni Kristo, niyon siya, ang mukhang patubangan sa mga tao nga siya ako ang punon ko sa atubangan sa kungabahan na dito sa langit. Apan, ang dili mo angkon na siya ako at dito sa pangpuno na tubangan sa kungabahan dito sa langit. Pero what happened to Nicodemo and Jose of Arimatea? They were both cowards, mga talawan. Ngano, tungod kay si Nicodemo, nakikita ni Kristo gabiing dako, nagtago-tago. Unya, inis Jose Arimatea, nag-akuan sa iyong pagpangalagad gatos ng Ginoo. Speaking of tago-tago, mo pa rin nabos mga apostolis. In John chapter 22, nagkahadlok ilang nagkahadang puntaan tungod sa ilang pagtago-tago, kay nahandok silang patyon sa mga Hudiyo. If you will ask me, kung nakasuway ba ko ni ining maong kasilatian? Yes, of course. Nakasuway ta nga nag-pre-meeting, tago-tago, kimahandok tas mga persecutors, kunya na po ibang mga pari nga allergic kayo sa presensya ni Brother Insel, mo na ito makita nga realidad. Mo na magtago-tago-tag mag-rosaryo, magtago-tago-tag mag-pre-meeting, magtago-tago-tag o mangginoo. That's what happened to me in my life, in my ministry. Maulit tinuod. Maulit nakasuway ko niling gibati ni Nicodemo, niling gibati ni Jose of Arimatea, nga sila gitabunan, gipriso sa gitawag nato o kahadlok. Ako sa nakasuway ko, nga ang kahadlok may nagsigpapaw sa akong kinabuhi. In fact, I am what they call going to establish our rented house in one of the places in Bohol. But you know what? Nanapoy mga tao na nagsugod o pinahilay karagapyado niya ng atong bukid ka atong tukuran o faction host o house prayer mountain na to. Nibati na sa ko gamay nga kahadlok. Ngano, tungod kay duna ko'y gitawag o truma, dining gitawag nato kahadlok. Diha pa mismo sa mga alagad sa atong simbang Katoliko, which is awkward and irony. Ngano, Katoliko kung dako, di nagbaton ko kahadlok, kinsa po akong ikadlukan, Katoliko na po. Mao din ako nakasabot ko sa gibati ni ining gitawag o Nicodemo o Jose of Arimatea. Pero, you know what? For what they built before in times of this Christ, I am not tolerating them. Wala na po sila dito today. Ngano, in my experience, nakagawas na ko. Ni ining gitawag nato ug pagabilanggo, ni ining gitawag nato ug kadlo. Ni aki kong kadlo, ni aki kong tago-tago. Gamura kong kriminal sa akong pagpangalagad, Ginoo kasuway ko tanan giagya ni Kristo. Kasuway ko ni gibati ni Nicodemo o ni Jose of Arimatea. Nahadlok na tago-tago. Pero niya po nakadlaw panahon na si Brother Insel kinubos yung alagad, wala na mahadlok. Ngano, tungod kay kinikahadlok is just a matter of what we call psychological problem of man. Nga ang imo una-una, kung nagpuna, mo nang mahadlok ka. Mo nang tabo ni Nicodemo, nahadlok siya sa magkuyog na siya pasipatan. Mo nang nakikita ni Kristo gabiing dako. Jose of Arimatea, nagtago-tago. Pero you know what, my dear people of God? Matthew chapter 10, verse 28, it says, ayaw kadlugi makapatay sa lawas, apan di kapatay sa kalan. Mingon diri, ayaw ka mo kadlog niya makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalan. Kinunua, kadlugi ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas o kalan dito sa impyerno. So din ato makita na di na dapat mahadlog ang bisan kinsa. Di na mahadlog og tao. Di na mahadlog sa yawa. Di na mahadlog o bisan kinsa nga alagad sa atong kalibutan.
atong Ginoo tungod sa ilang gitawag og kadlok. I'm sure some of you parishioners, wherever you are, wa mo mga lagad sa inyong parokya, kay nahadlok mo sa inyong mga paroko, kay this is reality, na ay mga pari versus mga laiko, nag-away, nag-unay. Ambog lang kag unsay giilugan, kay bisag unsaon nato balanse, wa may laiko nga makailog sa truth pari. This is the truth. I am not afraid to tell you about this truth. In fact, ako mga classmates sa seminaryo, sa San Carlos Video Seminary, ako sa giingnan, nga pag mapari mo, panggaan ninyong mga laiko, kaya bisag unsahon pa sa mga laiko, kamaayo mo walay manudlo, magsangyaw, bisa pag-unsa sa kabatid kasulatan, dili mailog nila ang pagkapari sa pari, kaya ang pari iswilahan, ang pagkapari diordinahan. Maunang dili dapat unta mag-away ning laiko o pari. This is the truth. This is reality. Between mga pari o mga parishioners. Maunang tuloy tungod sa kadlok sa parishioners, di na lang mga lakad. Kano kay mahadlok ka sa paspari. Maunang, my dear press, wherever you are, I am just reminding you, beware of this reality. Nga na ay mga parokyanos, di ka na mo simba, di ka na mang Ginoo, di ka na mga lakad, di ka na mo participate, kay mahadlok sa presensya sa pari. Mga sa una ba niyo siyang, pag muhilang ang bata, inon, bantay, kanay pari. Pag makadungog kung kanay pari, muhilog ang bata. Nga naman, it was injected in the minds of the young people before ang pari kadlukan. And you know what? This truth na nila until today, kaya na ay mga parokyanos na mahadlok sa mga pari. Kasaway mo anak, that is reality. Pero guys, ikot ko anik, tungod kay Kinis Nicodemo, kung si Armatia na nga hadlok is mga pari. Mga pari, sa gitawag o Levitical order, because Hebrews 11, there were two kinds of orders. Levitical order and Melchizedek order. Ang ato mga pari na as Melchizedek order, while kining mga pari na nagbalansang sa itong Ginoo, maunay ang naa sa Levitical order. Maunay nga ito makita. Pero kung sa Ginoo ni Kristo, di ka dapat mahadlok. Di ka mahadlok sa pwirsas kangit-hit. Di ka mahadlok kang bisan kinsa alagad sa simbahan. Di ka mahadlok sa imong isikataw. Profess your faith. Profess your belief. Profess your God. Express your belief. Express your God. Tell the people who is your God. Maunay dapat natong imuon. Express your faith, your doctrines, your dogmas. Ang imong maluganan, ipadayang. Ayaw kahadlok, ayaw kaulaw. In fact, I have my Muslim neighbors in my place in Abda. In front of them, pag mag-drive ko motor, kasilingan na kami, manguros ko ang tubangan nila. I am not afraid to Muslim people because they are my friends. Ang uban, mahadlok man manguros ang tubangan sa mga Muslim, kaya unyag kontraon, unyag kasampan, unyag kasilagan. Anyway, di ka ng Muslim masukong pag manguros ka sa mga tubangan. It depends sa mga ikso na ito mga kamusliman. O, nga nung nag-iskot ko ni, tungod kinaga nato, na sa ginawag nato o kahadlok. Mga nanguban yung mga lakad, kay nahadlok sa alagad simbahan, nahadlok sa iyang isikataw, na yung mga pamilya, di mga lagad, kay nahadlok sa family members, kaya ang bana, masupok pa yung asawa, mga lagad, ang asawa, di na lang muna yung pangalagad, kaya ang bana, manudok man, pag ang asawa, musimba, mga religious group, muhingog ang bana, pag nalagbalik, ito na las pari, maulit problema yung mga bana, magalain yung asawa, nang ginuuna, kung sa nangabit na, haluin ninyo no, magmataramog muning, o, napoy mga asawa, pag ilang bana bang Ginoo, mga religious group, masuko. Inom, kakaibong tanang gamit, pagpari na lang. Kalipog po yung mga asawa, no? Muna mga bana, di tanang mang Ginoo, kay mahadlok sa asawa. Labi ng mga asawa, under di sayan, sus, di naging mo na yung pang Ginoo. Kasuway sa kuwana, that my wife is blocking my way for what I have done, pero akong giinan akong asawa. Kung Ginoo man lang ang imong babakan, di yun ka magkaimos pagbaba or whatever nga itawag nato o rasulis nga mudilit sa whatever nga akong mga pangimuon in the name of God sa iyang vineyards Ginoo o diya sa iyang parasadya sa iyang simbahan. Kasuway sa na. Later on, my wife understood what I have done. Pero you know what? Daga mga bana, di talang mang Ginoo, pinahadlok sa asawa. Na mga asawa, di talang mang Ginoo, pinahadlok sa bana. Na mga anak, di talang mang Ginoo, pinahadlok sa ginikanan. Di masukulang papagbabapag mga pinapis ng pangginoo. Labog magsakuna, magdugas na okay mo. Na unsa mong pagkamatang sa ginikanan. Mga ginikanan, are you
ko, matagtuig, ilang ipitpit si Kristo, ngito sa Jerusalem, aron mutambong sa pagsimba, sa pista, sa pangilin, sa pagsayo. Doon ay ginikanan. Ikadlukas mga anak, mga anak, di na lang Ginoo tungod kinahadlok sa ginikanan. Na ako'y mga ginikanan, di na lang Ginoo, kaya nahadlok po sa mga anak, kaya nangipos mga anak, kaya anak, pasupok o ilang ginikanan, mga tugsimbahan, Ginoo, what kind of children you are? Dagang mga tao, wag Ginoo tungod sa kadlok. Dagang mga tao, wag Ginoo tungod sa kalisa. You know what, in my case, akong programa sa Bohol, nagwalay ko upat kayo speakers, nagwalay ko kung radio, nagwalay ko TV, nagwalay ko sa internet, lokal as the live. Ang uban akong programa na ay disclaimer. Kaya mo sa ng disclaimer, panangitan, this program is only in the author, not in our Catholic Church, here in our what we call place or diocese. Mo kayo na sa akong program, not here in Satulay because iandap matadiri, itay Dudong Litsua, sa Sitiid o sa Oasis of Love, diri sa seminaryo sa Simok. Pero in some of my programs, na disclaimer, unsa man ang disclaimer, ang simbahang Katoliko in our place, nanginaw sa akong opinion. Wa sila mo, kung sa akong ipahayag, ako na. Wa sila mo, ulit ako. Pero despite of the truth, suspension, disclaimer, persecutions, acquisitions, wa kita makatinag sa barugana ni Ubus Kalagan. Nagpabilin kong Katoliko. Nagpabilin kong people sa Ginoo nga akong gilagaran. Kaya sa pagkatino, di tao ang akong gilagaran, kundi ang Diyos na gamahanan. Maunang bisan kinsa may babag ni Brother Itzel, bisan kinsa may kondinar, bisan kinsa may bisang bukang, wag ko na adlo, kapabilin kong nagbarog sa kamaturan without fear. I'm preaching the gospel without fear, no matter what. That's why I'm here today, preaching in front of you. Kawali ko si Bangilyo, naway ko kadlo. Nga nung kay Iskot ko nini, tungod kay Silikotibo, ang tao, ang karakter sa atong Ebanghelyo karong adlaw na puno sa kalisa o kadlok, maunang gabi siya nakikita sa atong Ginoo. My dear friends, ikaw, wa ba ka gaungi sa imong kadlok? Wa ba ka gaungi sa imong kalisa? Wa ba ka gaungi sa imong gitawag nato og mga kakuul o kabalakas kinabuhi? Wa ba ka gibilanggo niya ng mga pagdudas kinabuhi? Mga anxiety sa kinabuhi? Ingana ka kung ibati sa taas ka panahon. Puno ko sa kadlok, kalisang, kabalakan, kaguol. Puno sa ako na pugkos ubang mga tao. Pero sa diyang nakagawas ko, karon, honestly speaking, wala na po ikadlukan. Diyos ra ang akong ikadlukan. Kung maghimo kong sala na hadlok kong na-punishment, kung maghimo kong dautan na hadlok kong paninglan ko sa Ginoo, kung di ko magwali na hadlok ko nga pangitaon ko sa Ginoo, mauro na akong ikadlukan. Pero tao, no. Bisan din sa mga tao sa palibot ng kabyado, wag na kumadlo ka na. I don't care. I never mind. I don't mind these people. Kaya nga naman mahadlo ko. If I will die because of what they have done, kung mag-impirno ko for preaching the gospel of God, subit! At least na-impirno ko na naako'y gibuhat na maayo sa yuta. Kung maumay makaangin na ma-impirno ko for preaching the gospel to all of you. It's okay for me. Kung nagwali ko si Bangilyo, nagpadala ko sa kasulatan, nanunlo ko may tungod sa pagtulungan o sa kugbas Ginoo. Unya at dahil ma-impirno ko, ingnon ka mo, palabihon ko na ma-impirno ko, kaysa di na ako iwalay ang kamaturan tungod sa akong kahadlok sa mga tao sa palibot na nasuko sa kuha for what I am doing, for what I am preaching. Right? Mauli ang Ginoo. In fact, I am commenting all drug lords. I'm commenting to all illegal loggers. I'm commenting to all illegal fishers. I'm commenting to all people who are doing bad in the society. What yun ko'y ilakangan? Kaya usbon ko, Diyos ra ang akong ikadlukan. Huwag ko maadlok kami sa isang tao ni ining kalibutan. Granting mo'y langit. Because we're aiming to be in heaven after this life. That's why we're preaching. That's why we're doing good. That's why we're serving God. Granting without admitting that there's no heaven. I will still preach the gospel. Bisang pag-uwi langit. Tungod kay ako ng baruganan. Kay gusto ko na kamungtanan. Mahimo mo maayong Kristiyanos. Gusto ko na maglakaw ta nga diin nagsubay. Dili
balaod sa Ginoo. Mao bitong rason nga nung nagtubos kuling ko sa abogasiya o teolohiya, simple lako nga grounds. Ang tao is composed of two equal parts, Ecclesiastes 2:17. Nailawas na ikalang. Gusto ko ang tao na sa iyang pagkalawas yun, magsupay siya sa mga balaod sa yuta. That's why I'm studying law. Kaya gusto ko manudlo sa mga legal aspects sa tao. Ug ang tao na ikalang, dapat ang kalang magsubay sa divine teachings of God, divine constitutions of God. That's why nanudlo kong Biblia. Kaya gusto ko ang tao maglakaw, tubol, maayo sa gitawag o physical niyang kinabuhi, maayo sa spiritual na kinabuhi. I'm doing this for the sake of you. Bisang pagway langit, pagwali ko. Bisang pag may impirno ko, human sa akong pagwali siyuta, nawaton ko ang consequence. And that is the consequence in principle gospel. Kay matod pasuban, ang ako kunong gibuhat di mao, dautan. Ang ako kunong gibuhat yung pagpangalagad sa iyo. Granting na! Dawaton ko sa laang pagpangalagad, although that is declared by CBCP, year of the Niti. Dawaton ko nga sayo ang akong pagpanudlo, dawaton ko nga sayo ang akong gibuhat, kung hindi maka-impero na ko, then ako may impero, di man ka po. It's okay for me, as long as I am exercising my freedom in expressing my God, in expressing my belief, in expressing my faith. Kung labos na lang, huwag akong pumahadlok sa baruganan sa laing pagtuto. That's why I am very proud that I am a Roman Catholic preacher. I am a Roman Catholic believer. I am a Roman Catholic evangelizer. Kaya huwag ko mauwaw o huwag ko mahadlok ang Katoliko ko. If I will die because I am Catholic, then I will accept that. Kaya sa akong ilimod ang akong baruganan. Na yung babila mauwaw manguros. Pag mangaon mo, suot sa ilawas na misa. Kaya ato silaw manguros. Ako ba pasumangin ang kaw-kaw, Branchito? Diba? Itong kameraman din. O, Branchorix, tungi dito. Pasumangin kaw-kaw, kay mauwaw manguros. Kaya nahanalok sa Katoliko siya. Di kawaw niyang iyang baluganan. Duda sa disbahan. Ayaw palundog ni Codimo. Ayaw palundog ni Josep Paramatia. Na nangalagad kunuhay ni Ilas Gino. Pero gigawan sa tumang kahadlok. Daga mga tao sa akong palibot. Nagigawgan sa itawag nato kahadlok kalisang. That is bad. Mauni ang atong makita. Ako, ang akong ikadlukan, ginuura. It doesn't mean nga, kumahadlok ko sino, di na kumuduol niya. No, dili absolute. Mahadlok na paghimog sa lapa, kaya ang Ginoo. Musilot man pag ang tao makasasa. Agree. Pero, in serving our God, di na ito kadlukan ng Ginoo. Kaya bumuta man ang Ginoo. Ang atong kadlukan, kung ang Ginoo, atong imuan o atraso mo ito kadlukan, pero in serving God, ayaw pangalagan sa Ginoo, tungod kinahadlok sa Ginoo. No, that's wrong. Ang atong kadlukan sa Ginoo, kung maghimot ang sana, pero kung mangalagad sa ayaw, kaya natin mga tao, nangalagad sa Ginoo, tungod kay hadlok, mainterno, na mga tao na sino, hadlok sinutan, that's wrong. Napayo ba nangalagad sa Ginoo, kay gusto langit, there's no wrong with that. Pero ang dapat nga rason ng miduol na nalagad na sa Ginoo, tungod kay mahal natong Ginoo. Isaiah 43:7, we're born to serve and to love our Almighty God in heaven. That is the purpose of our existence. May Ginoo. Pero karon sa tamaan sa Ginoo, pag maghimot ang dautan, maghimot ang sala, di ta mutuman sa atong panaan, di ta mutuman sa unsay gusto sa Ginoo sa itong kinabuhi. Anak tamaan sa Ginoo. Pero kung naghimot ang maayo, do it with love, not because of fear. That's my message to all of you. Pero, bisan pa man sa kahadlok ni Nicodemo sa iyang mapuyo, niduol siya ngadto sa atong Ginoo. Mauri ang indot. Nga bisan pa siyang kahadlok, niduol niya po siya sa atong Ginoo. Tago lang. Kaysa totalig yun, huwag siya mo doon, bisan sa tago. Kaya totalig ba nga, huwag siya mo ilas Ginoo ba? Bumitahan na lang po ni Nicodemo. Bisan siyang kahadlok sa ipuyog ng mga Parisiyo, bitahan na lang kay Medoos itong Ginoo sa tago. Na mga tao na mahadlok sa ilang isikatao, magpakita ang mga Ginoo, mahadlok sa mga membros pamilya, walang gaampo na lang sa tago. There's no problem with that. Pero, ngano, dapat ang atong pagtuo, dapat ang atong baruganan, dapat ang atong kagawasan, dapat ang atong pag-ilas Ginoo ato nang ipadaya. Di na to itago, di na to ikip, di na to
church, kay mato pang John Polistikan, yun kita mga batanon, at the hope of our mother church. Di tabado, atong ipadayag ang sa tinuon. Pero, na may ingos, pag niyo, di mo datkot to napit. You cannot give what you don't have. How can you share other people? How can you share about God to other people? How can you share about our catechesis to other people or catechism? How can you share our dogmas and doctrines to other people? How can you share the love of God to other people if you are empty of these things in your lives? Ngano, tungod kay wakay, kabangkaagan sa gitawag at doktrina simbahan. Tungod kay wakay kalibutas tumadugma o panudlo upis sa simbahan. Tungod kay waka mga lagad sa Ginoo, you never feel the love of God, you never recognize the love of God. Wa nimo makita ang Ginoo sa imong kinabuhi, then nimo dat kuno happen. You can give what you don't have. Unsaon man nimo pagpaambit nining tanan ngadto sa imong sikataw kung wa ka kasuway nini sa imong kinabuhi. Sa ato pa, it's very hard and difficult to express as long as naa ka. Pero kung wa ka, unsa may imong i-express, unsa may imong ipadayag, unsa may imong ipanudlo. Be thankful to God for this wonderful opportunity at this very moment. Ngano, kay kining atong gibuhat, mauni ang avenue where you can receive the wisdom of God, the doctrines of God, the dogmas of the Roman Catholic Church. Teachings of God, sa diya mo absorb na sa inyong utok. Anha pa ninyo, masir ang unsay inyong nakatulad ngadto sa inyong isikataw. Mauli ang angay na itong inumduman. We need to expound everything that we have. We need to express everything that we have. We need to share what we possess in our lives. But give it. Ayaw kadlok, ipadayang na. Ibandilyo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ngadto sa imong isikataw. Ayaw kadlok sa pagpangalagan. Ayaw ikaulaw ang Diyos. Maunang kamong alagad sa simbahan, ikas pinagagamay na posisyon, ngadtos pinakadako. Whoever you are, bisan pas mga dili katoliko, I salute all of you for doing that. Maunay gustos Ginoo, na dili nimo siya ikaulaw. Di ka mahadlok sa pagsangyaw may tungod kaniya. Look up, brother instead, maunay akong gibuhat. In fact, I know, bisan sa akong programa diri sa CTN, sa ato sa Light Telecast, na ay mga tao nga gustong pagmuning atong programa. Kinsa ni mga tawana, kini mga tao nga di malipay kung makawanit sa Ebanghelyo. Who are this? Other religions now, they are also Catholics, like me. Pero irony o kwart kaayo, they have their bad intention towards me and towards this program. Pero I'm not scared. I am not afraid. Wa kumahadlo ka na. Wa kumalisang. Ngano, kay matod sa Acts 5:13-39, kinsa may mong kadlukan. Kung Ginoo kuyog nimo, kinsa may makasukol nimo. Who can against you if God is with you? That's my principle. That's what I believe in my life as a servant of God. Muna ako sa akong kinabuhi, nakagawas na ko ni ining gitawag kong kadlo. Ni Ami ko na, pila katuwing na kong punos kadlo. Pulos kabalaka, pulos kaguol, nag-ulcer ako ko. Kanag-ulcer ninyo, mga anxieties ninyo, ipitwas yung kadlo, kaguol, kabalaka. Negative thoughts, negative minds, believe me. Pero makagawas na ka pagkabilang mo sa kadlo, anha pa makabaton kang Ginoo ka kalipay. I will tell you, in John 19:38, upward, ulahin na si Nicodemo o si Jose Arimatea na nagpapangalagad sa atong Ginoo. Idala ni Nicodemo ang paumot kay Steve. Hit-hit sa lawas kapatay sa atong Ginoo. Apan sa si Kristo buhay pa. Wagit sila kapadayag sa ilang pagto. Wa sa kapadayag sa ilang ibarugan. Wa sa kapadayag sa ilang gituan. Mo nang ingnon tamo. Wala may pagmahay na maguna. Pirmi ng nasulay. That's why I am reminding you at this very moment. Ayaw mo manundog ni Nicodemo. Huwain na ang iyong pagservisyo sa Ginoo. Diyan din akong chance na magpapangalagad sa Ginoo pero ang iyang buyog mo iyang ikadugan. Maunang huwain na ang iyang pagpangalagan. On the other side, diinan sa ni Kristo. Kung gusto kang maluwas ni Nicodemo, be born from above. Iksoon. Di may expert sa Greek
ko nga termino sa akong mentor sa seminaryo o sa St. Jerome Center, si Reverend Father Adonis Aquino. Believe me, dili born again ang mabasa sa John 3:3 in our gospel for today. Ang tinuod niya na wordings, born from above, dili born again. The word born again cannot be written in Hebrew and even in Greek Bible. Dili mabasa. Sa translation na ni, sa atong modernong translation, ang word born again. Ang tinuod, born from above. In fact, dili sa atong gigamit nga gitawag nato Bible diary. Ang gigamit diri sa nagama ni Bible diary nga mao ang St. Paul publication. Born from above, because this was taken from the original version of the Greek nga mao ang born from above, hilig born again. What happened because of the word born again? Born again are existing in our society. How? In what way? By creating different denominations of what we call Christians born again. Pero the word born again cannot be written in Greek word. Believe me. Oh. Mo rin ato makita na matod pa ni Kristo ni Cordero if you want to be saved, read. Born from above. Meaning, ang iyang utok, kinahanglan, tuana sa Ginoo nakasentro o dili na sa mga butang bining kalibutana. Muna gingon sa Colossus 3:2, kunang naa ang mga butang lagiton, dili ang iyong tanahon. Oh, muna, born from above, meaning things above, things in heaven. Muna ang buot ipasabot na rin, be born from above, dili kay born again. That's the truth, the fact, Colossus 3:2. Another is Pilipos 4:8 sa katapusan may igsoon, ingon si Pablo. Una, ang iyong unahuna sa mga butang na maayo, ug aming dayon, ug mga butang na matuod, hamili, matarong, putlik, matahong, ug halangdon, ipakita sa buwan ang inyong nakatunan, nadawat, nadungo, ug nakita kanako, ug ang Diyos na naghatag kanatog sa kalinaw, mag-ubad kaninyo. Sa pagkaya tumutok ato ning pungkos mga butang ikas ibabaw. Pero sa may suits tong utok, kaya ba itong utok makasasali? Tanawa ninyo, Mark chapter 14, try to read. Pero nga masabta ninyo pag-ayo, gahon sa isuits tong utok. Kaya kaya ba itong utong kalibutan, hindi makatabang sa adas paghukom. Ang utok na natong lagiton mo na kong ikatabang. Muna yung Filipos 4:8, pag una-una kung butang na maayo. Kung sa gingon diri sa Mark 7, verse 21, kay ikan sa sulod, ikan sa kasing-kasing sa tao, o sa nauna sa tao, manghula ang mga nahuna, pagpakilawas, pagpangawas, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpalimbog, kalapay, kasina, pagutang-tutang, pagwaganapo, pagpinuang, kinta na nagikan sa usa ka tao sa sulod niya, asa sa utok o kasing-kasing. Naani sa daghang mga tao. Pero today we are reminded by our gospel, be born from above, meaning ang atong utok, langit no na. Ang atong utok, sagrado na. Ang atong utok, mga butang na nas langit na. Kay matod pa ni St. John Vianney, patros mga kapariang na isisano, the eyes of the people on earth are only limited in the four corners of this earth. Utob lamang sa upat kasuok ni ining kalibutana. But the eyes of a genuine Christian is not only in the four corners of this earth, but above this earth, beyond this earth. Ang mata sa tao sa kalibutan, tubrado lang sa mga butang na makita siyang mata. Pero ang mga mata sa tinuod na Kristiyano, imo si St. John Vianney, sa ilo pa, sa unsay makita ang iyang pananaw, meaning beyond this earth, above this earth. Ang iyang makita, meaning langit ng mga butang ang iyang makita, that is the eyes of a genuine Christian. Mingon si Kristo sa Ebanghelyo, gawas ang tao, matao sa tubig o espiritu, di malangit. Kiniron, lalisunod eh. Kaya this is about baptism. John 5. Bunya, tao, ang tada. Kining batang tao ba? Ikaw, Francisco, ha? Ikaw inangahirang pila. O, kumaling inting.
Kini mga bata tao bali, mo akong pangutana. Mao ni ang atong tanawon. My dear people, hagda, mga sibis, mga albino, mga ranyiwa. O, mga lagaran, mga bitangkor, mga iksura, kus pagtukay na gula. Mga interpretive factors in Bohola, mga Laurelilia, o mga Galpo, mga Galiano, mga Kagampang. Tao ba ng bata sa inyong paminaw? Ikaw yung nangyari, tao ng bata? Ha? Yung mong paminaw, Brad Chito, tao ng bata, Brad Chito? O, tao, di ba? Kaya matod pa din matod pa ni Kristo sa John 3, 1-2 sa Ebanghelyo, ang matao sa unod-unod, ang matao sa espiritu-espiritu, unya ang bata kay anak magtao, therefore ang bata tao, ang kabaw ug anak niya ang agbaka, kabaw. Muna ang Diyos, nanganak man og Diyos na mo si Kristo, therefore si Kristo, Diyos. 120 si Kristo sa Diyos, kaya niya mahal Diyos. O, tao po, kaya niya Maria Tauban, sa 4-4. Pero ang kakong pangutana, kini ba ang gitawag na itong batang tao ba? Kamu nagtanaw, Steve, tao, labihan ka na kong tao. This is the truth. Tao ni gitawag na itong bata. Kung sa iyo sa John 3:5, unless a man will be baptized by the water and spirit, he could not enter into the kingdom of God. Nagkaroon kaya ang bata tao ba? Apil ba sa iyo sa John 3:5 na kinabunyagan kaya may bunyag di malagi? Di mudo. Kaya ang bata tao, logically speaking, why latis? Isang lalitulo na isang ipagto, pero why latis? Kinipositisyon. Ang bata, apil sa gitawag nato o bunyag, kay sakit ang bata tao man. Dahil nga, nung apilo man yung bata, o bunyag o manisala, yes, 1-3-4. Ang tao, nagkasa, naglapas sa balaod. Ang bata, o kung naglapas sa balaod, therefore, ang bata, way sala. Pero, tungod sa sala na nag-iiba, rumasikudusin ang mamatay sa ng tao, o kinikamatayon sa ng tao, bunga sa sala na nag-iiba, nasa ang bata, mamatay man, di mudo kay tao, mamatay. O kay namatay, di mudo tao. O, Romans 5:12, Romans 5:12. Ang sala na nag-iiba, ang epekto kamatayon sa ng tao, muna ang bata kay tao mamatay. So, hindi ato makita, my dear viewers, my dear people of God, na kining bata nila ay naalay sala, and that is what they call for their sin. Sala ning napanunod pagpamutan sa Sikor City. This is true. Sala na panunod. Sala sa ginikanan. Sala. Tungod di adag ni iba. Maunang diha sa Salmo 51, versikulo 5, mingon si David, daa pa kustiya sa akong nanay. Makasasaan akong dako. Si David nag-ingon, di siya makakon. Magkasasaan na siya. Napasasagwagan sa iyang inahan. Mauli na solano na ang bata, bunyagan tungod kay naalis sa langang panulundon. Mauli ang bata apis bunyag kay justify, unless a man will be baptized by the water and spirit, he will enter into the kingdom of God. Yung po ba? Nga nang malagay si Kristo dako na manggibunyagan, alangan man. Kay sa Luke 3:23, si Kristo kasugod sa ministeryo at the age of 30 naman. Unya kay panubayan sa Luke 1:26. Magbuwang naman si Juan magubunyag kung punong kabuwan. Pwede pagka magbuwang Juan magubunyag, by the viewers? Punong kabuwan. Sa papag-abot ni Juan magubunyag sa kalibutan, punong kabuwan. Maupay pagkatao ni Kristo. Unya karon. Pagkatao ni Kristo, 1 week after, ilaman ang kulturang bunyagan after 1 week. Kinsa may 6 months at 8 days, mabunyag kung 1 week na bata. Pariyamas lang, pulos bata. Mauday rason nga nung si Kristo wa bunyagis bata pa. Kaya hindi mabubunyag ang diwan. Labaw kong bata. Silang duha bata. Maunang way ni bunyag kay silang duha pulos mga bata. Mauday si Kristo wa pa'y bunyag sa bata. Manuman, kang iyang mabubunyag isignited. Baptizer nga mao si Juan Obunyag kadungaw permanent kita 6 months na Manila ka. Di ba? O na tinuos. Karon, ato makita kung ikumparar nato si Kristo, may sa si Kristo, 2 Corintios 5:21, whereas ang bata na may sala. Naimi-argue sa kuha, brother, can you find any verse in the scripture na ang bata yapis bunyag? Yes. That is written in Acts 2:13-39 sa Greek word, ignois. Nga
bunyagi lang alang sa mga dagko, kundi alang sa mga bata. 1615 sa Acts, ang tibuok pamilya o panimalay ni Lydia gibunyagan. Unya ka ng panimalay, unsa na? Ang magpanimalay ikarausa, nagi kay kauban diya. Diba? Mao diya nga ito makita nga naliti. O, sa ato pa kay tibuok panimalay gibunyagan, meaning, naikuyok, naikauban. Mao diya nga itong maulagbuhay ni ining pamilya ni Lydia gibunyagan, Acts 16 verse 15. Jeremiah 6:11, 12, ang panimalay naglagkop sa mga anak. Another proof, Matthew 28:19 to 20, niyon si Kristo. Ihatag ka akong kanang sa langit ug yuta, panglakaw mo sa tibok kalibutan, bunyagi tanan. Why gingon niya bunyagi itong dagko? Ang gingon niya bunyagi tanan is a generic word in our study sa grammar. Why gingon niya bunyagi itong tiguang? Why gingon niya kanirang mga dagko bunyagi? Ang gingon bunyagi tanan, limudo, tanang way bunyag, batag tiguang, bunyagan. Diba? Agree? Oh. Karon, kining ilang ingon nga, sundon sa gunong formula ni Kristo, ibunyagan siya. Si Kristo dito masubasordan ibunyagan. Nga naman ang mga bunyag sa dagat, di na subasordan. Nga naman ang mga bunyag sa sapa, di na subasordan. Kung tinod pa nakasulod mo ni Kristo, sa bunyag ni Kristo. Oh, di ba? Bunyag na bang isubo, bunyagi sa ngalan sa anak sa Santo. Ang bunyag sa uban, ang gigamit sa ngalan ni Jesus. Bunyag na, brother and sister, tagaan kang pinakabig kung magkabasa ka. Na ang bunyag sa ngalan sa Jesus Santo. Unang pangutana, ang mga apostolis medrito, akong kami naman diri, masinupakon or matinumanon. Diba? Matinumanon. Sugo ba ni Kristo bunyagan ang mga tao sa ngalan sa anak sa Santo? Sugo. Kaya matinumanon man, unsa man, yung paminaw, ito man as mga apostolis o liso pa. Ito man, sa ito pa, kanig yung mga di-katoliko, inyong yung pakasabi ni mga apostolis na masinupakon, ang sugo ni Kristo bunyagi sa ngalan sa anak sa Santo, unyag may undayon ang mga di-katoliko. Tanawa, na may mabasang ibunyagan sa mga apostolis, ang mga tao sa ngalan sa Santo, how sure are you? Nawa, nga mga manisugo ni Kristo, ato magsapanon ang mga apostolis, masinupakon kamo, mas buotan mo sa apostolis, dahil sila dikaran. Agree? Makitinood? Yeah. Diyos lang, ang pagbunyag ni Kristo gilumsan kay na i-word may awas. Wala magkita-kita nito gilumsan. Kaya ka ng kabaw, bitaw, bitag pa. Tuod na ng kabaw sa sapa, inikhawas na. Hawas, my sir. Kunya ang pangutana, ang kabaw, tigong panglawas na umos tubig. Wala. Ang tubig pakitingra, pero musakang kabaw sa pa, hawas. Meaning, it's not a guarantee. Kung mo ka na i-word hawas, si Kristo gilubong sa tubig. Muli bantayan na ito, huwag nakakita. Kaya kung ato sakto, may ulit kami sakto katoliko sa iyo, questionon na mo, dito masubarudan ni bunyagan yung mga sako. Bunya, nga nung higman sa ngalan sa anak sa Santo, ang iyong gigamit sa pagbunyag, nga mo man ang sugo ni Kristo, apostolis, mga buutan man ang kumpara nato. Muli nga ito makita nga kamaturan dining nagpaipig about bunyag. Unya kining bunyag 1 Corinthians 2:13. Mauni ang pagkadugtong sa tao diha sa iyang simbahan. Kulo sa sulisunso nga mao ang lawas ni Kristo. So importante ning bunyag. That's why this is the first sacrament. Wala alang sa may mga bunyag, pabunyag na. Kasi mapupangamatay yung mga anak, luoy. Pero ako pagbata kamatay, kaya responsible ka rin doon. Ang tinglan dinig bata, that's my belief. Kapong ginikanan, kaya responsable mo. Kaya wala yung pabunyagin yung mga anak. Ngano, kaya di ko nabuhan doon, gamay pang baboy. Sa'yo, pabunyagin yung anak, ayaw pa una ng baboy. Ayaw pa una na ng unsay handa. Unya na birthday yung anak, kubuna na. Kung ka nagwak mo magresolisyon. Kaya Sirach 18:31 to Sirach 19 verse 1, ayaw mo pagkumbira, kunya inutang. Kaya di na maayo. Wala pa mo, magpabunyag mo, simple lang. Kunya magpabunyag mo, after 1 week, mo dapat kabunyag inyong imuon sa inyong mga anak. Kadtong mga tiguang na may bunyag, pabunyag na mo.
Kamu ay bunyag, bisita mo sa sitingin dari opisina ni Dudong, kay tabangan mo bunyag in the name sa Oasis of Black Community. Okay ba? Katong may mga bunyag. Bunyag o sa buhol, o may bunyag, duwal mo lang ko, kay tabangan sa mo ang magpabunyag. May problema sa mga tao ay bunyag. Ang bata ra ba og tao ay bunyag dili Kristiyano kay wa pa man madugtong sa lawas ni Kristo nga mao iyang simbahan. Nga Ephesians 5:35 si Kristo may ulo. Therefore today we reminded in our gospel magpabunyag ang way bunyag. O today in our gospel we reminded nga unta ang butang lagi doon ato isod sa utok dili butang nga kanon. That is the parameter of achieving Christianity. Mauli ra ito yung duman sa atong kinabuhi. Muna isud sa atong kasing-kasing. And finally, ato makita na kinis Nicodemo nakaambo sa tanan gikan sa atong Ginoo. Ngano tungod sa iyang desire to meet Jesus Christ. Ikaw sa imong kinabuhi, do you have this desire to meet Jesus Christ? Na ako'y dapit nga gusto ko nga inyong pangitaon o ikakita niyong Ginoo sa way duda, santos na misa. Naas Kristos misa, nilang pan o pino. Wherever you are. This prayer meeting, duwa ito magtigo matitinitin na ang ginusto nga, maulit pangitahan. Sa Nicodemo milagaw gabihin ako, pinangita ni Kristo, muna kita pa gabihin ako, ayaw ka atlo, pangitahan si Kristo, kay kasagaran na mga households, prayer meeting sa religious groups, gabihin. Mas mabulo church, gabihin mo na. Mga oasis, prayer meetings, gabihin man. Ayaw ka atlo. Na yung mga seminars, gabihin, ayaw mo ka atlo. Mura ka ron, naminaw mo gabihin. Anyway, naman ko'y magpaminaw ni Adlaw, Marcis, as si media. Oh, ayaw mo ka atlo. Sinikonin mo gabihin na ko, pinakaw, ang ikatakbo ang Ginoo. Meaning, pisan pa ugon sa kamingin, basta tanganan sa Diyos, ayaw ka atlo. Ayaw mo ka atlo, yung madlog maili, mulaak, misko, yung madlog susuroy, lubao mo lang mo din sa Siskina, Cebu, di ba? Ikaw, Benchito, ha? Kung tao mga, di ba, susuroy ka, di ka madlog, pero ang tao, imitarong Panginoon, di ko, kigabihin, madlog ko, labog pangyawa, di madlog, ayaw limot, tagang, di ba? Susuroy, winunggan, di madlog, pero imitarang, meetings, Panginoon, misa, simba, arang kusuga, madlog, mo na mga tao, di kayo pinahuating Panginoon, gabi kay madlog, pero panaga na, di madlog, siniko, wa madlog, in that place, isa gabi, pero ang iyang kahadlog, tuas iyang maguyog mo nang nagpahipilan. Anyway, di mapuntot na dautan si Nicodemo. Nasa apa, pero ako say, gitawag itong pagkamaayo. Kanang iyang kaiso, gabing dako, milakaw siya. Aron ikakitang Ginoo, mo na bisa dun sa oras sa sangalas ginulakaw. Nainamdong po ngayon na dayan, ditsua. Nas naitudong pagimangita, bisa dun sa kagabihin na, mubango na. Mga pare, this is my reminder to all of you. Bisa dun sa oras na mangita ninyo. Pahilog, dagtinga, ayaw mo kanto. Kay inyo ng obligasyon at tubangan Ginoo o at tubangan sa iyang katawan. Agree? Mawala Ginoo. So my dear friends in Christ, akong ipasalamatan sa pag-usap ang mga tao nga nagmahal ako, mga saulan, paripido, mercy, kumarinjad kasang, akong binanggang asawa Alma, at may bilangin daughter Tia, Belinda birthday, may bilangin daughter, o nagsurvey may birthday sa akong asawa, March, akong anak April, ako May, napos buwan sa mga flowers. Yeah, we're reminding all of you children na ay Flores de Mayo, pangapin mo sa inyong mga parokya wherever you are, magiling at suportahin yung mga bata, ijawat magtubog na, ng Ginoo ilang butok, aron ilikadako, maayong tao sa katilingban. Inangay rin na ilan, kumusta, o banitay Mil, o Milali, o Jamilya, Pigampo ninyo. Pari Bernie Medidas, o ni Kumari Pila, ha? God bless you. Mga oasis ni Albino at ni Mincy Bayatudong, then in her birth, in James Stephen, then Bitampor, Mildred Padamir, mga wishes ni Lou Alaba, Kuya Crisio, o Gatisunia, sa Rosco ni Cookies, sa New Atay Limon, mga Jordan, mga Balino. By the way, ipatuntit maron, Miwa, Highway, Bukidnon. CEO Bukidnon People for Swilo Clan Reunion. Ako ilang speaker, ito ko Ginoo. Taga Bukidnon, o sa mo makikita na ako in personal, Just Camps, mga Purswilo diya sa Bukidnon, Camp Phillips, Bukidnon. Ila pong speaker ng asawa o sa Matkampot Swilo. Oh. Then, Kagampang family sa Garcia, mga Ubay, mga Lido, Galindes, Frankie, o Claret, Galabo. Oh. Uban pas mga Ikso,
PSB, members of HACDA, kalamay country in the Philippines, HACDA, na idinis barangay sa pinakalusong sa panagpud mo, soon to be established. Our pre-retreat house, Dias Kabanlihan, mountain areas, ako na nang girepen at Divine Flores, walay makapangilabot, basta privado nga yuta, bisag kinsang nilalang yuta, way makapangilabot, way mag-boots na iya kung si itukod nila, gawas kung magkadaot sa health, security, o morality. Pero kung for good, bisag kinsa pa na nilalang yuta, way magkalabot na na. Munang kamong mga gabyado, sa Ginoo mo manubag, kung padayo mo ang gabyado, bisan pa man, na nakita ninyo ang Ginoo, walang ubiyak ni ubos kalagad sa Ginoo. Kung nakapasakit ko pa sila ako, kung yung man mo Ginoo na maghukom, if you want to God is love and you're doing even a little it is, let us spend our years doing heaven on earth. Let's spend our energies in doing good things in God's protect to you. Father, thank you for this wonderful day. Ayaw ni sakit yung sa utok, mata, dalunggan, ilong, bakbak, liho, kasing-kasing, baga-atay, abdo, kidney, sakit sa cyst, breast cancer, almorana, sakit sa intestine, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, tanang Ginoo, head to foot, I rebuke you, I come you. Come to the foot of the cross with the Holy Spirit naman sa panabang ng mga birin. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo,